Hello, CDO, CIO, here we go. This is Jane Abare from City Information Office. All the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our City Information Officer Jane Adicer and assisted by Ian Fuentes. Maayong buntag mga higala. We're now on the last week, last stretch sa bulan sa November. Today is November 26 and it's a brand new day. It's a brand new episode sa atong programang ang inyong konseho karon. No, grabe, hapit na nato makompleto ang tanang miyembro sa 21st City Council nga makauban diri sa ang inyong konseho karon. And karon mga igala, finally ato na siyang makauban, ato nang mahibaw-an ang mga movements and programs under his committee chairmanship ug labaw na mga uban pang updates mga igala. So for today, live nga kauban nato diri sa CIO studio. By the way, hello ug maayong buntag sa tanan nga mga nagtan-aw kanato worldwide sa ato ang Cagayan de Oro City Information Facebook page. And ang mga tigpaminaw usab nato, kauban nato karong kabuntagon sa ere diya sa DXCCRMN. Good morning sa inyo mga gala. Ug di na nako nila ngayon pa, kauban nato live here sa CIO studio ang ato ang City Councilor, the President, mga igalan sa Liga ng mga Barangay or our ABC President here in Cagayan de Oro City, Honorable Marla Tabak. Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan sa atong mga higala, mga kagayanon sa atong dakbayan o sa gawa sa atong nasod nga nakatan-aw karon. Gwapo kay ni nga adlaw karon, no? Nindot kayo kay gwapa kay akong partner. Wow. It's a pleasure kay finally no nga one-on-one interview nato si Cap Councilor. Grabe, bilibog na kon sa gid akong itawag karon sa akong kauban mga gala. But again, shout out lang po nato ta diri karon sa tong studio cons no kay fully loaded na. So syempre, we'd like to shout out atong mga kauban from Rotary Youth, ayan, from Mambuaya, hello, and naputay mga immersionists karon sa atong opisina from Bugo National High School and from Liceo og sa tanan nga mga nagnanaw og mga tigpaminaw nato, good morning. So, Kap, karon kay we're actually heading sa bulan sa December. Paspas kaayo ang oras, ang adlaw. So, ikaw ba, Kap, kamusta man so far ang imuhang week? Murag susama ka paspas sa Bagyo bitaw, kasi gilang puli-puli. Okay lang kaayo ang atong simana, no? Simana sa pagpangalagad. Grabe lang atong monitoring tungod kay giagi man ang mga bagyo. No? Grabe ang monitor sa atong CDR nga ilang ang information kinahanglan mapadangat diretso sa mga kadagkuan sa mga kabaranggayan para maplastar ang respond kung unsa man ganing ang mahitabo. Yes, pero ikaw, Cons, how do you usually start your day ba? Sa ako, kalois Ginoo, no? Morning, simba. Wow. 6 a.m. mass. Karon kay Wednesday, wala may misa sa among simbahan og Wednesday sa morning. So 5 o'clock. So healing mass, 5 o'clock karon sa Wednesday. So mo na og buntag, usual gid nako pangapilang suri-suroy sa among gawas Marites. Kay moray makahigayon, no? Kay sa pagsulod nimo sa opisina sa barangay, dagan ka sa barangay, dagan ka sa City Hall. Wala na kay panahon makaistorya sa imong mga silingan. So makadawat ka lang og maayo nga information Marites sa imong mga silingan. Natay panahon magsuri-suroy sa buntag, alas 7, alas 7 media. So, murag ma-conclude nato karon mga higala nga morning person si City Councilor Kapitan Tabak, no? So, siya, kamusta man so far ang transition karon kay as you all know, from barangay and now you're an ex-official member in the city. So, how was the transition like? Grabe, no? Grabe. Magaling lang kay policy naman nako daan paglingkod nako nga kinahanglan ang bureaucracy sa barangay government must be in place. So bisag wala ko, mudagan gyud ang gobyerno lokal. So maunang atong mga executives, no, wala man ko'y barangay administrator, pero naa ko'y mga executive assistants. So executive assistants for admin 1 that will handle all the barangay employees, no?
then admin 2 sa akong mga lupon and port of presidents, dayon akong sanitary inspector, siya po ang gamanid sa atong mga basura, health sector, nakoy then peace and order. So nakoy unom ka executive assistants nga moray akong gatawgon kung unsay akong gusto nga ma-deliver sa mga tao. Sila ra pud ang mag-feedback kanako. Aside sa akong active nga mga barangay council officials, kalois Ginoo mga aktibo sa amo, I am very happy and proud nga naman di man may pareha og mga political inclinations, but in barangay we are one in serving our people. That's nice, no? Nga mga practices sa barangay no na idalag yun nato kung sa pud ato ang tinabaw-an diya sa konseho. And how was it like naman this time, Kap, no, nga akauban nato diya sa 21st City Council kay we have fresh new faces, we have the veterans, and ikaw usasad sa mga fresh ones. So kamusta man so far ang dynamics with the other 21st City Council members? Abi nimo, I learned a lot sa City Council nga nagtuo ko sa gawas kaniadto nga mao ni. Pero pag abot nimo sa City Council lahi, no? Lahi. So nakatuon ko how to adjust sa ako mga kauban, both in the minority and the majority. Then ang ako ra gyud is partners in all. When I assume office kay sayod man ang tanan nga I only serve the remaining term of former Liga President City Councilor Yan Lamlim. So nagsunod lang ko sa iyahang mga nasugdan. Dayon atong giatiman ang mga committees nga gi-assign sa nato. Paglingkod nako wala nako nag-attempt o pa-member sa other committees, no? But I asked the secretariat and the committee chairs nga tungod kay I am the representative of the barangay. Most of the ordinance that the city council may pass, the end user of this ordinance are the barangay. So mauna nga kaluis Ginoo, most of the committee meetings sa mga committees sa city council i-invite yun ta. I-invite kay kinahanglan nga kini nga mga hunahuna mapadangat sa mga kabarangayan sa dakbayan. Correct, no? Because if we talk about mga implementation, sa mga consultations, it's always nga dapat mapaminaw ang ato ang mga higala, mga kauban diya sa barangay. I know we have all moved on and it was really challenging, it was tough getting in that position, no? Akatong pag-ila ni Kapa Marlon Tabak isip an ex-official member. So, unsa ang imuhang na-impart or ma-impart nga lesson adto cons? Lang yun, focus lang. Then, lang ka, guided lang ka what is legal. Dayon, dili na mag-attack. Lang. Kung unsay na legally atong sundon, then kana lang, simple gid kaayo, then focus sa imuhang directions. So mora gid na atong gituman plus ako grabe kay ko prayers gid nako. Prayers gid nako na gi-offer gid nako na tanan kay sa Ginoo kung ihatag niya iyang kabubuton, kung dili niya ihatag okay lang ko. So kana pero happy kay ko karon nga time nga maayo na ang atong mga paglakaw diha sa konseho. Diba? I think that's a very important mga higala, no? Because overall, ang main goal yun, Ani, is for the people. Diba? It's for the benefit yun sa atong mga higala o mga kauban diri sa Cagayan de Oro City. And yes, so atong October 26 lang, nag-celebrate ang Barangay Gusa sa second SEM, so nabali second SEM General Barangay Assembly Day. So how was it like? It was mandated by the local government code that the barangay must conduct twice a year, first semester and second semester barangay assembly. The first semester, that's the opening of the year, that's March. So atong ilatad on saan nakasulod sa atong annual budget, on sa directions. Then pag abot sa second semester, mauna ni ang reports unsay atong nahimo. Moving forward sa atong gibutang sa atong annual investment plan, unsa na ang dagan. So happy kayo ko nga ubay-ubay ang nagtambong sa atong second semester barangay assembly. And atong council officials are present, then other stakeholders. No, kuan magid kay ko ako grabe akong advocate sa participatory governance. That's nice.
diya sa participatory democracy, diya man nato makuha ang unahuna sa uban. So mauna nga ang akong baseline gyud sa akong public service simple TSM, makadiyos, humanism, makatao, then kanina yung participatory democracy. I love Kinahanglan that gyud nga ang mga tao part gyud siya sa governance. No? Ganan siya. Ganon ko, participatory, Yeah. diba? It's a very simple word, dali ra kayo, it's relatable, dali ra masabtan kay di man manggawas ang collaboration, Yeah. diba? You get to hear two sides, Yeah. diba? Dili lang sa side sa lideres, but of course, sa imuhang mga kaubanan sa Yeah. barangay. So karon cons, no? How important ba nga nung kailangan mag-participate ang mga kabaranggayan in terms sa mga palakaw or mga ginalakaw sa syudad? Simple kayo, no? Atong gasundon ang bottoms-up approach. Kung ang syudad gusto ka nga mulambo, dapat magsugod ang kalambuan sa barangay. And that's the good program of our mayor, the barangay empowerment. No? Sugdan gyud ang pag-empower sa mga barangay, not only in the infrastructure project, but establishing a responsive bureaucracy. Mao gid na nindot kay nato kay ang mga agencies and line offices sa city government connect sa mga barangays. No, na feel na nato nga mas ang access namo sa mga offices naa. No? So diya pod kay kung maayo ang dagan sa barangay, maayo ang dagan sa syudad. So tagaan nato og sample. Ngano nagkagubot ang atong syudad sa basura? Tungod kay minus ang collaboration sa ubos. When the barangay started to collaborate sa city government on the management of our garbage, plus ang needs sa mga taga-barangay nahatag na sa syudad, karon maayo na atong lakaw. No? So inana siya, ato ginanggatan-awon permi nga ang barangay mao gyud ang strong partner sa city government. Mao nang ako sa barangay, sa liga ng mga barangay, ako gid nang gatagaan og emphasis that in the liga, let us cross party lines. Dili ta pwede din ni moingon nga mo kini akong grupo, mo kini akong grupo, mo kini akong no. Kay ang direction nato is one, to help the city government by empowering the barangay people. Kung ma-empower na to mga tao, then we are giving our share to have a better city, the better Cagayan de Oro. Yes. So how would you assess karon konsehal ang participatory nga involvement sa tibuok kabarangayan sa District 1 and 2 karon sa city? Makita nato no, maayo sample. Pila ka bagyo ang giabot. Pero makita nimo sa GC sa CDR how responsive the focal persons for barangay disaster risk reductions. Sila mismo na ang ga-report nga dansulihon karon naglandslide dinhi, mambuaya karon dinhi kini nga sitio na landslide. So ang CDR dali kay makakita, makakonek sa city engineering. Engineer Mumunga naglandslide and dito, so ang ekipo mapadala. Dali pud ang relay dito sa atong mayor. Mayor mo ni ang situation. Kay makitaan man dito sa CDR ang comment sa mga focal persons, labi na ang mga heads sa disaster, ang mga barangay captain. Karon Bigaan River nagtaas na ang tubig. Dini karon sa amo sa Agusan, Tablon, Umalag River, kamulo na sagtaas ang tubig. Mahibaw-an namo nga kusog ang ulan kay brown kayo ang tubig. Pasabot kusog ang ulan sa bukid. So diya pa lang matan-aw na sa CDR unsa ang mga responses nga buhaton kung moabot ni ang taas nga tubig. So mo nang nakanindot kong partner gyud nato tanan. 'Di ba? Open ang communication, mas easier o mas paspas mahatag ang mga services, 'di ba? In one aspect lang ganito mga higala sa mga sa CDR pato na side. So karon it's very we can recall nga bago lang tong when katong sa task force basura nato cons nga gipatawag mga tanan miyembro sa kabarangayan, which in fact na para mas ma-improve ang dili lang mao ang collection pero ang involvement pod sa itong mga kabarangay. So, usa sa pinaka nga nagihisgutan niini ang pag-issue sa barangay og OVR, 'di ba? Kung adunay. So, pwede ba nimo ma-explain, ma-enlighten na itong mga higala about aning mag-issue og OVR in cases nga masapon sa dili saktong paglabay sa basura? So, in ano siya, no? Under Republic Act 9003,
klaro na kaayo gi-separate na the LGU, city, provincial, and municipal will cater the residual and the special waste. The barangay government will cater the recyclable and reusable and biodegradable waste. Klaro na sa balaod. So, ano tayo lalis diya, no? Karon, makolekta ang syudad, kwaon niya ang residual, kwaon niya ang special waste, anya dadon sa atong sanitary landfill. Mukolekta ang barangay, mukolekta ang syudad sa mga biodegradable, recyclable, and reusable, asa po niya dadon. Dito gyapon sa sanitary landfill. So, sa mga diskusyon, atong nakitaan og mga recommendations that we need to have a materials recovery facilities as mandated by law. Pero ang mga barangay, di sad ka-afford. Wala yuta. No? Ang balaod nag-ingon, the barangay or clustered barangays may establish a materials recovery facility. Karon ang saan pag-establish kung wala. So, munang mga recommendation sa Liga, apil ani nga mga diskusyon, gi-recommend nato sa Clenro, gi-recommend nato sa atong mayor o sa task force nga dapat ang syudad mag-establish na gid siya og centralized materials recovery facility. Aron kining mga biodegradable and recyclable garbage nga nakuha, dili dadon sa sanitary landfill. So dili mapuno atong sanitary landfill. Dito siya dadon sa materials recovery facility. Dito ang final sorting mo ni mga karton, mo ni mga plastic, mo ni mga botilya, mo ni mga lata, ana. Then kanidayon siya ang magtrabaho dito. Kinahanglan nga dili sad kan i-organize kining atong mga kaya imbis kay magsuroy-suroy ka mga kay basura des kadaplinan. Dito ka diretso sa materials recovery facility. Dito ka mutabang og segregate aning mga recyclables. Magbaligya porsyento ang inyo. Wala na mo na initan, wala na ulanan kay naa na dito ang inyong gisegregate sulod sa materials recovery facility. Wow. Kana ang atong gitan-aw nga nindot nga response. Kay kamaluta kami masakitan man mi sa inyong tanan nga naminaw. Kinsa may ganahan nga kapitan mo issue og over-hour that the penalty is 2,000 to 5,000 pesos. Yeah. Sakit kayo, no? Pero ang mga barangay, karon lang, before ko nag-anhi dinhi, nag-committee hearing ko sa Committee on Barangay Affairs. Proposed ordinance o Barangay Nazareth sa illegal dumping. Tugkaran mo, limpyuhon mo program. Okay? Dito nakabutang sa ilahang ordinance, pinasubay sa Republic Act 7160 nga ang maximum penalty nga mahatag ra gid sa barangay is 1,000. Okay. Pero karon na may ordinansa na ang syudad sa illegal dumping. Unya ang balaod ang ordinansa nag-ingon nga first offense is 2,000. Pero ang barangay dili mi mosunod ini kay bugat kay sa among constituents. So munang gi-adapt nila ang ordinance na alay revision sa penalties, dili na mo issue ang barangay og OBR kung di siya mo gusto. Kato iyang citation violation ticket sa iyahang constituents. First offense, second offense, pero successive na nga sala, OBR na kay dako na kay di naman kamo patuo. So kung OBR na, ang atong sundon city ordinance. Ang penalty sa OBR 2,000 first offense. Ang iyang maximum is 5,000. So nganong gikinahanglan nga i-implement gyud nato ang balaod. Kay kung di nato ni butangan og ngipon, di gid nato ma-implement ang bala. Bisan ang national law, even Republic Act 9003 na ay penal clause. Buti pasabot na agi penalty ang violators. Na kung kita dili ta mag-impose ana as if wala ta kabalo sa balaod, no? So karon lang medyo lagi ang barangay hinay-hinay tungod kay unsao man namo pagpaningkamot pag-segregate asa na mo malabay kining Correct. segregated garbage. Mo gid na so mao nang kami sa ako gi-challenge magyud ko sa team. Happy kay ko sa among task force basura nga team led by our mayor Clarix Uy. Then kita membro kay pirmi gid nako makitaan nga Honorable Kapitan Tabak, please inform the barangays nga gahakot sa basura nga butangan nila og tabon ang ilang truck kay moadto sa lumpia paingon sa pagalungan mga hulog-hulog sa dalan luik kay ang lumpia nahimo ng tinglimpyo sa mga basura nga nahulog. So inform na sad natong mga kapitan nga naay mga dump trucks nga butangan og cover ang inyong mga dump trucks aron dili mga hulog ang inyo inana ba. So happy kay ko ni ana og nakit-an sad nato unsa ka epektibo
ang Task Force Basura sa pagtubag sa basic kaayo nga panginahanglanon. Yes, 'di ba? So at I think nagyapon tay mga gadmay nga mga gina-consider nga mga factors mga Yeah. higala, no? So there's always a room for that considerations Yeah. pod. So dili man gyud na diretso, Yeah. dili man gyud na imposed Yeah. diretso, 'di ba? So let's just give a quick background no sa ato ang mga higala why niabot ta ani nga level konsehal nga nung kailangan naman gyud magpa OVR. Do we have like cases before nga nag-exist na maong mas na further push na to nga in-ani nga penalization? Actually, ang OVR natukod man ni adtong COVID-19. Okay. Kay ang mga tao gahi kay u. Gahi kay u. Gawas gyud kay na naman. So, motong na ay OVR. Karon nakit-an bisag ako isip barangay captain. Nakit-an ko nga maayo ang OVR. Usa ka ngipon nga balaod nga maka-impose gyud og disciplinary action sa ato mga constituents. So, ganahan kay ko sa executive order nga gipagawas na ni Mayor Clarex nga ang mga barangay ma-deputize na for the issuance of OVR. Amo lang klaruhon kining OVR tanan ni may tay ordinansa sa ginadili ang pag-inom sa daplin sa mga karsada, parke, violation na. Oh. Okay. Na order kanang bijoke nga saba na kay alas tagadlaw na maubi na wala na ilabot sa executive order. Oh, No? klaro Atong to karon ha, na, klaro to ang ha, mga executive higala. order nga gipagawas ni Mayor para sa amo nga mga barangay nga makakuha sa OBR nga kuhaon namo sa city legal. Di ba ni dili ni inani ka sayon ang pag-deputize kinahanglan nag-orientation. Human sa orientation, mag-process pa ka sa city legal. Sila ang issuing office sa OBR receipts. Unya, dili ni bisag kinsa lang ang isyuhan ani. Accountable forms man ni. So kinahanglan ang isyuhan pud sa legal ang accountable officers. Banded, ang banded ana ang treasurer ug ang kapitan. Okay. So munang ang kapitan gyud ang ma-deputize unya iya magamit. Pero atong klaruhon, Jnog, sa tanan natong tigpaminaw, ang OVR nga i-issue sa city legal o gitagaan ng executive order ni Mayor, klaro kaayo sa executive nga for the implementation of Ecological Solid Waste Management Program. yes. So kung OVR imong gigamit kay naay nagsaba-saba sa videoke sa kanlaon, dili pwede. Dili pwede. RCB na. RCB. Ay sa kapit-apit niya kap. Ayaw issue to OVR kap kay wala pa executive So order. clearly for the Ecological Solid Waste Management Yes, Program. so that includes illegal dumping. Yan, illegal burning, illegal burning, hauling, non-segregation. non-segregation of garbage, then hauling, klaro man kay ang balaod man good kay transporting garbage unauthorized is violation. So, kung ako karon nagtawag ko og tricycle, gikarga nako ang basura, akong gipadala, violation. So So, na ako pa ng so na yung tricycle. mga inana nga mga instances? Kaya ang mga maruis malagi kini ang nila mo masakit nako. Mo siguro nang matingalang ubang Nganong kabaranggayan. Nganong daghan ang basura ani. Kay nay mga motorisikat, uy dong pagkakadlaw tagaan 200 ikarga ang basura. Unya tagagusa siya dito ilabay sa lapasan ala or tagaan makabalan siya dito ilabay sa puntod. Yan na ba? Okay. Naiga pang bayran. So, naibalaod ang RA 9003 nag-ingon na ana unauthorized hauling of garbage is illegal. So, dakpo na unsa may penalty kung nadakpan ang tricycle. Kanang tricycle wala man na sa city. Dara man sa barangay na franchise, kami man ang nag-regulate. Kami ang mag-impound. Kami dayon ang mag-revoke sa iyang permit sa pag-operate sa tricycle. Kana ang penalty nganong gisugot man ka nga violation man na. Gibayaran magug 100 na. Ang imong 100 equivalent sa revoke pag-revoke sa imong permit to operate the tricycle, mas dako ang nawala sa imo. Correct. So inana siya. 'Di ba? More than just that sa revocation sa imuhang lisensya, imong registration, magmulta pag Magmulta ka pag yun. So, maximum 5,000. Okay, sa atong city ordinance kay mura man sa gisulti sa Republic Act 7160 kung city ordinance. Pero kung barangay ordinance 1,000 rasad ang gisulti sa RA 7160. Yes, but and that compliant dapat tibok barangay. Yeah. Same amount na, same penalization. 1,000 pesos para sa mga kabarangay. So, in kaso lugar cons nga nadakpan siya, na issuean siya og OVR, unsa man ang pamaagi ni violator nga
aside sa pagbayad sa multa? At muni siya, muning gai-orient ang deputized officer para iyang masultian nga settle this to the city treasurer's office. You must pay. Kay kung dili ka mubayad niini nga violations, basin mapailan ka og kaso sa korte sa violation sa ordinansa o sa Republic Act 9003 na ay warrant of arrest na makagawas. Agoy. Okay, sample. Sample. Parehas ni ato mga driver. Ang mga driver nato nadakop sa RTA, gi-issuean og citation. Dili man makuha sa RTA ang license. Wala may authority ang RTA na nga kuhaon ang lisensya sa driver. Issuean ra niya og citation. Kining citation ticket nga gihatag sa imo. Imo ning isettle sa RTA. Wala man niya gisettle. 2 na ka bulan, 3 ka bulan, 4 ka bulan, nag-usa ka tuig, wa gyud. Ang himo sa RTA kanita ng violators gi-file sa court. Nagpagawas karon ang korte og warrant. Gipatawag. Gidakop gayon. Gidako. Nakurat kay ka, nag-drive ka. Pa, gidakop, pusasa naman ko. Naman dahil kay warrant, kay wa ni mo to gisettle. Muna siya ang Same thing. muna siya ang sakit kung citation sa LGU nga balaod. Kay madakpan ka gyud, pero kung sa LTO i-confiscate imong license, kuhaon nila. So ikaw sa karon, wala ko'y lisensya di ka sa drive. So you're obliged to adto kas LTO kuhaon dito nimong lisensya. Pero sa RTA dili man pwede, imo gyud nang i-resolve ang imong citation ticket. Kay kung dili mapailan ka, mawaran ka sa busa day bukat na. Mo gyapon ni ang sa OBR. Pananlitan og di nimo isettle. Nag-report sa amo ang City Finance. Ako as deputized officer, nag-issue kong OVR, 20 na ka OVR, wala gigisettle din ni. Ningon ang City Finance sa ako, Kapitan, maumani ang mga na-violators sa imong barangay nga na-issue ng OVR. Wala. Na mag-execute na ko ang affidavit. Isumbong ko na ni. Masumbong. Muna siya na, ang uban kapitan di kay ganan kay our position is a political position. Yeah. Dili ta mahadlok niya na. Kay ang violators gamay ra. Ang law-abiding citizens daghan. So daghan pagyapon mo butar nimo kung imong gi-implement ang balaod. Una siya. So at least klaro karon sa itong mga higala, no? And I hope nga mas tungod aning pamaagi, mas mahibawan sa itong mga higala kung unsaon gid ang pagsaktong labay sa basura. Ano magid na? Muna bitaw na siya GNO. Dapat gani di na ta moabot ani. Correct. Unang magid nga pangutana dahil sa atong mga tigpaminaw karon diha, mga kabarangayan, mga ginikanan nga nasa balay. Unang pangutana, asa nagsumikad ang basura? That's the first question. Unang nga tubag sa kusina. Ito man dito galuto. Correct. Di naman kayo sa unang panahon mingunta sa lagwerta kay ang atong yuta doang pa magay Unsa man ang labuerta? Kana ba murag Murag wala na og kabot ana nga term. Magkaraan nga balay sa una kay nay gate. Then na din sila lagwerta murag space pa ba? Murag garden. Murag garden. Mada. Diya man manilhig itapok na ng basura sa nagkuta. Amo nang labuerta. Okay. Wala naman na karon. Kay mahal man ang yuta. So kanang yung boundary to boundary ang construction. So pangunta na asa nagsumikad ang basura? Sa kusina. Kay kung kusina, ikaduha nga pangutana, unsa ba kadako imong kusina murag San Agustin Cathedral? Murag City Hall? Dili man. So gamay ra imong kusina. Kung gamay imong kusina, gamay ra ang imong pagmanage sa garbage. Kung naa kay klaro nga receptacles diha, pag abri nimo sa tinapa, labay sa receptacles para sa lata. Pag kutlo nimo sa utan dito sa malata nga receptacles, nasigligit na nimo sa kusina pala. Mo gid na ang angayan nga buhaton. Dili imon ang problema man nagud ani din sa tinuod. We are changing behavior. Yeah, the habits. Kani mo kung tao katong sa una konsyal pa ko, partner ko man kay Councilor Eric Salcedo. Ako man iyang chairman sa Committee on Environment niya. Siya akong kapitan. Masubsub kay ko sa IEC ug gabi. Na tigulang ingon siya nga. Wan, hambugiro mo kayo inyo ko ipagsigrit. 75 years old na ko. Naanad na ko og sagol sa akong basura niya. Karon imo ming ignon nga isigligit kakapoy anang manilhig ko niya ako pang malata niya. Samo kayo alimusong. Ko gigdan pila ka katuig tay sa 75. Ay kalukwaen ako tay. Unsa magid imong tuig nga giampos Ginoo nga iya kang kwaon.
Tiya, regalo naman is ako, wad akong tuig. Mga 80 okay na. Kay 75, 5 katuig. 5 katuig, imo lang sundon ang segregation. Pagkuhaon ka na sa Ginoo yung ginugiun sa nimong atiman ang akong kinaiyahan nga gipahulang. Mutubag dahin ka nga, ay sus, may tos kagawad tabak kay gitudluan ko og segregation. Malangit gid ka tay tungod nako. Kana no mga simple habits ba nga katong mga kinaanan, mga Naanan magud customary. ato mga tawo mo dinhi naanad og instant. Pagkaon sa kuan pag instant labay, mo instant di ka ba lumutago sa iyang kaugalingong basura. Correct. Mo gina siya. So, kuan gina sundan nato sa atong mga bata kay ingon lagi sila nga alisod na kay kun tiguang. May itong bata tudluan. Wrong. Hagas lisod. May itong bata papel di lugar ka sa pay buot og buot na binuang na dili pwede na. Ano nga lisod na kay na mga dagko tudluan kay dagko gay na kayo. Samot kagay gulo, No. 'di ba? Ila lang ikuan i-detach ilang self to learn. Pero ang tinuod mas pinakamaayo nga sila ang makatuon. Ayaw nila tudluan ang mga bata. Dili Agree. ka ang mga bata ang atong may ni mga bata tudluan kay humok pa. Pero ka mga bata may mutudlos dagko binuang dili na pwede. I agree with you, Kap. No? Ha? Maayo good, no? And I think overall, Task Force Basura is really effective. It was really effective, most especially nga appeal ato mga kabarangayan ni no? So, karon Kap, from Basura, dirita sa ato ang pagpalig-on, pagpakusog sa lupong taga-pagmayapa. So, karon how is it important nga mas efficient ang ato ang justice system sa kabarangayan? Kini unique man gud ni ang barangay government, no? Like pinaka-unique, pinakabugat. Kay kung tanaw na ang struktura sa atong nasod, presidente, head sa executive branch, ang mga Senate President o ang Speaker, ang legislative branch, ang Supreme Court, ang judiciary. Pag-abot sa barangay, amo ko na tanan. Ako ang presiding officer, so ako ang legislative head. Ako ang mag-implement sa na-approve. Ako ang executive head. Ako ang hearing sa mga husay diya sa kaso sa barangay. Ako sa judiciary. So, bugat na sa amo. So, muna nagpasalamat ko. First, I would like to congratulate Ma'am Josephine Di Power, our DILG City Director, with the Integrated Bar of the Philippines, Misamis Oriental Chapter, Attorney Paliog na. Akong kauban sa una sa pleb, maayo kayong abogado. Then, Liceo de Cagayan College of Law, Xavier University College of Law. Sa ilang pag-join together with the Liga, aron mahimo ang masubsob na training sa tanan, ha? Thank you kayo, Mayor Clarex, kay pundo man to sa syudad. Just imagine, dili selective lupon members, but all members of the lupong taga-pamayapa in each 80 barangay. So kung 20 imong lupon, 20 tanan nag-training. O kung upat sad, ano? Pero tanan. Thank you kaya na Mayor nga opportunity. Then nagpirma og memorandum of agreement. Kami magud sa barangay, sugot lang tag sa dili, di lang sa malain ang uban. Di man may kabalos balaod in town kay wa man taw may gidagan kay muni akong tun-an nga balaod. Kaning uban ganing nga mga kapitan gipadagan lang ni kay dagan iyang parente ba. Murag 20,000 ka mo ang parente, daog na siya daan. Ana ba? Nindot kaayo nga nagpirma sa Memorandum of Understanding, pagpalambo, pagpahingusog sa pagtuon. Og ang nindot niini kay nakaplano ang kini nga mga grupo nga magbuhat og lupong taga-pamayapa academy. Espesyal kay ning lupon sa sa balaod sa Republic Act 7160. Abi nimo Jane kuan magud ni kung maayo ang lupon na ay law and order sa barangay. Correct. Kung naay law and order, maayo ang dagan sa ekonomiya. Kung maayo ang dagan sa ekonomiya kay peaceful ang usa ka barangay, ug ang 80 ka barangay mauna nga level, maayo ang dagan sa atong syudad. Then maayo ang dagan sa atong economy, then dako atong buluhisan, then it will Diba? Domino effect. kaya magabalik sa mga tao. Waterfall effect. Muna nga happy kay mi lindot So, ako kuan man ko kanang permi man ko gasulod sa top 3. Kung dili ko champion, first runner up Wow. karon, sunod second, balik sa champion. Grabe flex gid ni Kap, oh. Dili ako ginagabatayan kay na may mga innovations and mga lessons Correct. learned, no? Dili man actually pareha mao ra man good nga balaod, mao ra nga mga forms among sundon, pero naay mga individual techniques how to mediate, how to conciliate, then
Kung may arbitration dia, ako nag-appeal ko sa DOJA kana sa Department of Justice sa kanang mediation. Magpa-accredit unta ako so ako ka-appeal sa last and final nga kuan kay na busy. Pero naka-appeal ko sa training sa Mulberry duha ka sessions. So kay gusto ta nga mapalambo. Muni akong ganahan actually. Muni ang lupon taga pamayapa, muni akong ganahan gyud sa barangay. Duha ka buk akong paborito kay karon. Environment. BCPC. BCPC. Barangay Council for the Protection of Children. Kay naay bago karon nga balaod against OSAIC, online sexual abuse of exploitation of children. No? Kan kay ko ana, ganahan kay ko ana. Kana gyud. Sa una environment, education, paglingkod ko education gyud ang akong target. Kay imagine to among eskwelahan sa una 3 shifts. Ang elementary 3,800 kapin ang registered enrollees. 3 shift magsugod ang bata 6 to 10 sa buntag, then 10 to 2, then 2 to 6 sa gabi. Imagine nun sa learning ana sa bata. Pero paglingkod na to naningkamot ta. Antod nagwapo antod dagan atong building, wa na mga karaan. So karon kaluis Ginoo, wala na emergency classes, no? So human naman ta diya. Health nakatukod na ta og 3-story nga health center sa barangay. No? So naato na sa ni internet connection na sila kay magpalit na lang mig tablet para ang data gathering na nasa tablet, no? Ana, karon ako gyud ang BCPC kay increasing kaayo ang number of cases sa atong online sexual abuse and exploitation of children. And kita magudtanan ng tuo nga kung ang bata matagaan nato maayo nga dalan, maayo nga ugma, makahatag di og maayo nga imay sa atong komunidad. So kana karon ang ako gyud lupon and BCPC. What are the common concerns nga mga issues sa mga barangay nga ginatiman karon sa lupon? Ay, gwapo kayo. Mga tagay kog top 3. Kabalo ko dagan kayo no kay syempre sa tanang problema barangay gid ulan, di ba? Sa una, dili kay ni siya karon kay taas na siya, Marites. No kanang so number 1 ang Marites concerns. Kanang kuan ba cybercrime. Cybercrime. Kanang sa mga posting sa social media. Kanang gadaghan. Sa una dili kay na ang una gyud kasagaraan bisag asa nga barangay, collection of sum of money. Collection of sum of money. Personal collection. Nya di usay di masabtan nga kini nangutang, example nangutang sa usa ka cooperative or usa ka bangko, isumbong kay ng mga small banks ba. Isumbong ka ba nakabayad na di ba na pwede sa barangay. Basta mga corporations dili na luponable, diretso na sa small claims. Okay. Sa mga inana, so nagiuban nga di man kapti man mo isumbong amo lang gigipati dinhi kay aron makapirma lang og agreement. Same. It's a violation kung magpirma nag-agreement. Okay. No? Kay di man na imo, iya man ang utang sa korporasyon or sa bank. Small claims na siya. Yes. No? Ito na siya. Unsa pa man, unsa pa may dayon, lain? ikadua dayon, mga boundary disputes. Nagyapon na. Kay gilapas iyang balisbisan. Yan, tiyo na, bitang, kusuman kabalo ba kas balisbisan? Mo lagi? Kana bitang Sanga? balay. Mo ba na? Dili ka ng balay. Ang iyahang salagunting o iyang kuan gilapas ta dinhi ana. Ang tulo sa iyang balay to nas pikas balay. O di away na. Away ni ana. So ang pag-abot dito niya, imo ning yuta. Dili ito yung yuta ta para mo nag-away mo dili pa din yung yuta. Bitaw na ana. Mapabot dayon sa kapitan, no? So kana siya niya sunod ana mga astray animals. No? Astray animals, okay. Na mga tao karon dinhi sa ato na ilang iro nas ilang tangkal. Buntag sa yubuyan aron magpopo. Walking. Popo dito. Hayay kay sila ka ang karsada kilid o kakon mo gipapupuan sa iya. Agoy. Una og natunong dito sa murag daghan yun makarelate ani. Una siya ang mga luponable case. Dahil di magud sa lupon, Jano, dili ta ng kaso. Dili ta ng kaso, dili ang sa lupon ang klaro dia tanang kaso nga ang penalty dili mo saka sa 5,000 ug ang iyang imprisonment dili mo lapas sa katuig lupon na. Di nas lupon pero more than that dili na dito na amo na ipagpasa. So mao na nga kasagraan mo gina collection of sum of money, Marites, kay gipo sa social media, dayon boundaries, may nana plus slight physical injury. Kay nature naman nato mga Pilipino nga kung Domingo human og simba
Imbis kay magpasalamat, takasimba, diretso sa bulangan, takadaog, nag-inom. Grabe, real talk. Oh, Real talk yun kayo Unya, ta ni umanog Cons inom karon. kay kita mahilig man kita nagbijuki. Nasubraan sa lingaw. Unya nagmayway, nagsinumbagay, slight physical injuries. Grabe, batang barangay, gud kayo kakake. Kabalo gud kay ka. Ang sa gid mga na panghitabo. no mo niya usahay ang nag-away ang mga bata. Unya kay gidagan niyang anak nahubog ng papa giadto didto. Iyan ta subagon ang bata nakitaan sa mama, ang mama nala paruhan. Gisumbong sa bawsi, uy ma'am, dili man ni bawsi. Sa dili kay babae ko. So ma'am, kung babae ka pero wala mo relationship sa lalaki nga nagdapat nimo dili na bawsi. Para blatter dito sa police station para sa physical injury dayon mo adto sa provincial hospital para makamedical para makitaan unsa ang danyos kadako. Curable ba for 7 days, for 21 days. Namo gudi kung 7 days, musa di ang penalty kung 21 days na ba? Correct. Oh, mo nang makitaan. Correct. And makitaan sa nato karon no, na it's very wide yun ang mga ginaatiman na mga concerns and issues sa barangay. So with the katong bago lang nato nga bago lang ninyo gibuhat nga kasunduan or ginatawag nato nga gipermahan nga with the lupon and sa mga kabaranggayan. So unsa man nato ang ma-expect nga mga standardization or improvement? Ang nindot adto Jin pinakanindot. Ako kung ako'y barangay, nindot kayo. Ano man. Ang katong mga eskwelahan o ang Integrated Bar of the Philippines magbuhat og primer nga i-distribute sa kada barangayan nga mura siyag manual. Yes. Unya sunod adto naagyoy constant training sa lupong tagapamayaman. That's nice. No. So with the leadership and also with the partner nato ng mga universities. katong duha nato ka mga colleges sa mga law schools nato nga mga university kay di man tanan na ay law schools nato dinhi duha ra man ang Liceo Rawan ug Xavier. Nagpasalamat ta sa ilang mga presidente nga nag-allow sila and it's for free. Yeah. Walay bayad ang mga barangay. Pero dili na to ma-expect nga basin ang mga lupon ipa-law school. Dili ra po. Katura po nga angay ng mga modules, ng mga trainings. Related barangay related for related justice sa barangay justice system. Wow, that's nice. So, it's effective immediately. Kanus ama nato ni expect ng mga programs nagsugod naman, nagsugod na unya karon ang siyempre gatanawon man nato ang cost ang usa lang gid ani ka maayo Gino because our mayor is a former barangay captain. Correct. Hibaw-an niya unsa ang problema. So pag abot niya sa pag-produce ni ana nga primer, kinahanglan man na og funding. Tungod kay ang ato mayor kapitan man siya, hibaw-an man na niya unsa kadako nga problema sa barangay. Di man na kaya. So now the city can augment sa panginahanglanon. So ang trainings, no? Pare ato nga mga trainings, nagpakaon adto. Syempre kato mga judges nga naglecture. Di ba to pwede i-pre? Tagaman to nimo kay ang pagkalugar labas sa dry washing sa barong. Appearance pa lang. Di mo na pwede nga diba? nang libre yun. That's Bisan mahal. Pasalamat correct. kay di po kay dako kay part pod sa ilang gitawag og community extension program. Yes. And that's the muna nga mga instances na ma-appreciate gyud nato ang ka-supportive sa ato ang city mayor. Kay kabalo gyud siya glantaw, kabalo gyud siya mismo mga igala sa ang POV isip na himo sad siyang barangay captain no. So grabe ang mga kalihukan karon na and just to imagine 4 months pa lang nga nag-onboard ang ABC president, isip ex officio, no? So, ubay-ubay na gina mga kalihukan, mga igala. And aside from that, from the recent na mga sessions ninyo, Cons, no natin mga kabaranggayan nga naaprubahan sa ilang mga programs, sama na lang sa Barangay Bunbon, sa ilang pagpatuman sila mga programs and project, ang 28 million budget usab sa Makabalan o ang annual budget sa Barangay Ipunan 2026. Yeah. So, ginaunsa man na sa konseho pag check on mga programs sa matag barangay. Imagine 80 barangays. Sa local government code, og apil sa kaning gitawag og decentralization og paghatag og local autonomy. The under Republic Act 7160 gitagaan na gyud og lokal nga autonomiya ang matag barangay to prepare their annual budget. Kani adto lisod kay kana Jane lisod pero sa pagdagan lagi pag-evolve
kinahanglan mag-prepare ka og barangay development plan 5 years kung nawala na mag-anda mo sa inyong annual investment plan aron ang inyong annual appropriations nakatakdo dito sa inyong annual investment plan. Ang nakanindot kay ang DILG gatabang og follow-up. Wala pa kini ang mga resita ang tawag resitahan mi. Barangay correct na no barangay mo yung mga report ang wala. Ako Jen in my 34 years in barangay government. Kaya nagsugod ko in 1992. Di ko kalimot nga ang report nga isubmit sa barangay sa DILG is katarungang pambarangay reports. Mura gid na. Karon dili. Dagan na. Dagan na checklist. Dagan kayo. Apil pa gid ba dyan first time job seeker. Oh. Pila na kabuk nagkuha clearance sa inyong barangay, report mo na DILG. Kasambahay. Mga ato mga kasambay nga naa din na kung nakuhaan ba ni sa ilang amo og PhilHealth. Apil na sa among gai-report, road clearing operation, anti-drug abuse, functionality of our barangay development council, functionality of the barangay anti-drug abuse council, functionality of the BCPC, functionality of the nutrition. Grabe. Tanan, isubmit na namo karon sa DILG. Muna nga nakatuon ang ato mga barangays. Pero kato mga karaan na kay nga mga kapitan pa to 1980s para ni Kapitan Boniti nga karon kagawad na lang sa barangay 29. Kung imong tanawon sa iya pansit na. Para nako pansit na pero dili. Mas Kay matrabaho. daghan kaayo ang mga issuances, mga memorandum circular nga gipadangat sa DILG. Na munang lisod kaayo. Ang nakanindot lang, it opens the door for the barangay government to learn. Yes. So, That's part of empowerment. So mo nang mag-prepare mi sa among budget, syempre among Committee on Finance, among Treasurer manana, session aprobahan sa City Council, sa Barangay Council. Kami man ang mag-approve dili man ang City Council. Gi-approve ang among ordinance kami. Ipadala din namo sa city para ma-check sa local finance kung kini nga mga budget inline ba sa guidelines sa preparation sa budget. Kung in order na ang local finance, ila din ang i-transmit sa City Council to approve a resolution for this purpose. So resolution ang i-approve sa City Council, dili ordinansa. Pero ang among ordinance approve na sa barangay. Pag na approve na ang resolution sa City Council approving this resolution ani nga mga ordinance, then the ordinance now will be implemented by the barangay. Happy kay ko kay naa kaning atong accounting sila treasury naman ni sila annual party sa mga barangay treasurer. Mag-award ni kids sa mga compliance sa barangay. Ako dili ko ka pasaro ko kadawat og award ana kay late makasubmit. Unya karon na top 10. Okay. Top 10 barangays nga nakauna og submit sa ilang annual budget. So na natay listahan ron. Naay listahan gyud sa mga barangay nga kuan mga barangay early birds. Early birds na ang ako ma-memorize ang top nakasulod diya sa top 2 ang ako dili top 10 di lang nako So far sa ma-recall lang karon ni Concept. nako nakasulod ang Makabalan. Ang number 1 gyud barangay 36. October 23 October pa sila. Approve na ilang annual appropriation. Congratulations to Kapitan Dante Roa. Then number 2, Barangay 19. Kapitan Yang, Christopher Yang o Barangay 19. October 27 pa. Grabe, no? Kano sa ang deadline? Ang budget preparation, magsugod siya ang July, discussion na. Then October na dahil ang budget hearings. Then karon yun, before the end of the year. Kay mo man imong gamito next year. So daghan na atong mga kuan kagahapon. So the earlier said na ma-approve. Ma-approve ang ilang budget. So munang akong i-remind ang mga kapitan karon na wala pa na-approve lang budget. Maayo na lang yun nga ikaw di ay ang ato ang guest, no? Kay isa na lang kabulan, less than 30 days. Para kaganina ni Kapitan na Ibud Bilyesa sa Agusan siya ni Roof, na akong budget ni Roof, maapas mabakada nga 2 sessions naman lang ang remaining. Uy, doon na lang gani. Doon naman lang ang sessions. Ang kauswagan na ako, ano bang kauswagan? Dili na ko na ma-recall, no? Kung naana. Pero sa mga barangay nga, wala pa. Agoy. Karon nga semana, This is your sign. Time gini karon kay kung madala sa local finance karon nga semana, dili madala sa Lunes sa Pizza 1, basin sa Pizza 9. Ma-agenda.
Kagaat gahapon upat ka barangays atong giaprobahan Ipis Catánico, Barangay 39, Barangay 40, sa tong usa. Karon sa sunod semana, karong Lunes, bitsa uno na sa ilaing mga barangay. Okay. Na atong maaprobahan. So kato mga barangay, susama nako wa pa naka-approve na to pa ipasa pa sa budget, na paspasan gid ka na sa treasury mga kapitan. Paspasan nato nga ma-approve ang atong mga Okay. annual. Galaw-galaw Ang na, inyong galaw-galaw. ang inyong liga representative ninyo sa City Council will look into nga ma-prioritize gid na aron ma-approve ang usa ka resolution sa City Council for the purpose sa itong mga barangay ordinance sa annual budget. Correct. So may nalang gyud nga karon nato nakauban ang ato ang ABC President aron ma-remind ang mga kabarangayan no. And aside from that sa mga appropriations and budget sa ato ang Barangay Affairs Committee meeting ubay-ubay sab ang mga naisgutan sama na lang sa Barangay Indahag nga ilang ordinansa sa pag-regulate. So, kamusta man yung pagdawat sa mga concerns sa matag barangay sa committee sa Barangay Affairs? In ani siya no, ang kaning mga ordinansa usay ma-receive sa Liga Office, usay sa akong office, usay sa City Legal Office. Dapat yun atong may remind, i-receive nila sa City Council. Okay. Okay, pag abot sa City Council, i-refer na nila sa legal. Ako gig na ng mga taga-secretary sa City Council. Once madawat ang usa ka ordinansa sa barangay, wala pa na ako mabasa. Pero nadawat na sa secretariat, kinahanglan ma-refer na sa legal. Mo gina ko instruction, i-refer na diretso sa legal aron dili malangan kay kung hulatan ako nga aya na usa pa ka semana, naya ko pa nabasa na na-delete og 1 week. Pag-receive, pagtan-aw nga ordinansa kini, apan may instruction as chairman sa Committee on Barangay Affairs, this ordinance will be referred to legal for comment or to kung budget kanit tax ordinance to local finance to city treasurer. Kung ang ordinance it's all about environment to Clenro. Aron maka-comment na ang Clenro diretso. Di pag-agenda nako sa Barangay Affairs, Committee on Barangay Affairs, agenda nana ang comment Correct. sa legal office, nana ang comment sa concerned agencies. Di igo na lang kumiingon nga this ordinance will be referred back to the barangay government to refine some of the provisions based on the recommendations and opinion of the city legal, of the Clenro. So, dali kayo ang Correct, proseso. no? So, inaana among trabaho. Karon lang, 8, before ko nag-ani din 8 item ang among natakol this day. Wow. No. Grabe. Makita sad nato kung na hands-on kaayo ka. Gatanaw na ginato kay na lisod magud ni kining atong committee sa Barangay Affairs para mas kasayuran sa tanan. Kung ordinansa ang gipadala sa barangay, lisod ni. Kay ang balaod nag-ingon kung dili na ninyo siya maatiman after 30 days, the ordinance deemed approved. Yes. So kung Mag-lapse na siya. okay. Kung i-implement sa barangay unya naa maday depektuso adto nga ordinansa, kaluoy basad sa mga barangay. Correct. Pero kung lakap dugay naman kay na 2024. Yes, 2024 pa pero wala na mo nakatulgi because upon receiving your ordinance, we referred it to the city legal. Then ang city legal nag-comment na may action nga gihimo. So ang katong 30 days wala na to. Yes. Dili na to applicable kay naman may action nga Yeah, gihimo. only kung walay action. Kung Or only in lang kung wala action. of the Pero ang proposal. rule dayon kay i-inform ang barangay. Munang naay barangay committee meeting sa Barangay Affairs to inform that your proposed ordinance was already referred to city legal or to other offices concerned. Yes. So at least no, naklaro na to ang flow, ang mga functions, 'di ba sa matag department, matag office diha mga igala ug labaw na sa Barangay Affairs pod na committee no. And karon kap grabe, murag nakulangan gito sa tong oras pero dili gyapon nato ni palampason mga higala nga atuang ipaslambok question ang atong kapitan. So matag konsehal nga niagi gyud diri kap kay
nagbunot gyud og tulo ka pangutana. So Uy. sayon ra kayo ni dili ni mao nga mga issues sa mga pangutana sa barangay. Okay. Sige. Personal ba kini? Naa. Agoy, Or basi mapakanta Oga, ka namo di, karon. Shout out ko sa tanang mga nagpadala sa ilang mga sulat, mga solicitation. Ayun. Kay Pasko naman, di pasayloa lang yung taon ako ninyo, bahin-bahin. Kung di matagaan, ayun ang taon mo pagmahal. So unsa day mo ang plano karong December Cup? Wala ako sa bakasyon, tinudlan, wala o- dili na ako na kinaya in my whole life, wala ko mga mag-adto ko dito mo wala. Ang akong December naaragin ko sa barangay. Okay. Christmas party sa barangay. Kuan. Okay, tulo lang ni ka pangutana ka po. Una. First question. Delikado na. Okay. Unsa ang comfort food or dish nimo nga favorite? Simple kayo. Ang paborito ni Councilor Tabat, dabong nagigisa nga gibutangan sa tinapa. Kana lang. Unsay dabong? Dabong ka naman. Dapat di-explain na nimo so kay Gen Z bi ako. Dabong di ka kailangan. Dabong ka ng kawayan ba? Ang ubod sa kawayan. Oh, dabong. Askugon. Muna akong paborito gyud nga sudan. Dabong butangan sa tinapa. Bisag unsa nga tinapa, di lang halang. Kung walay dabong, okay na kayo ko sa kanabang sa to Miswa? gigisa jak tong utan. Baguio beans? Dili sa tangkong kanang usa tong pako. Pako. Oh, grabe. Sa laron nga pako. Ako ignon si Madam Gina nga lutuon ra gud na niya. Diba? Mura ginang ako wala kay na makakaon lang ko og lami og imbitaron ko. Kay kana sa ako muna gid na akong lami. Oy ako sa day shout out akong counterpart. Hello. Akong City Councilor Tabak Disikan. Ay, hello. From Liceo de Cagayan University. Ayan. Okay, no? Okay. So, next question. Uy, pili. Coffee or beer? Boom. Mawagin na akong life. Sorry. Buntag. Tubian. Buntag sa among balay. Buntag unto hapon kape. Okay. Bisag paniud to sa amo kape ko. Bisag sa opisina kape. Mawagin ang amo kinabuhi. Nabuhi na gid mi og kanon. Kung walay sudan, isabaw sa ang kape. Muna na akong pamahangtod. How do you like karon. your coffee? Okay na bisag unsa ako among kape dia sa among balay kay Nescafe man na. 3-in-1 or stick, okay ra? Walay 3-in-1 sa Ang amo. beer? Wala gani coffee maker. Pagka alas 6 sa gabi San Miguel Beer Pilsen gid na. Agay! Tagdugay man ko muuli na ako sa kong opisina, bright ko kung nakainom kong beer magsulat. Dili ko pwede So, mingon nga both, kape ra. no? Kanang duhag yun kay Ay, perfect. buntag udto hapon kape, ang gabi beer. Di ba magkumbulsyon ang tiyan ani ni konsehal? Okay, last question. Okay. Hello. Unsa ka kini ang pangutana mga higala? Unsa ang dili mawala sa imong bag? Rosary Yuhan. Rosary. Rosary Yuhan, akong guide. Bisag tagtanaw na karon. Nara, bag reveal. Ipakita ang bag sa camera. So, mas small bag lang ka. Ako ng prayer book. The prayer and book? my Holy Rosary. There na you mawala. go. Nagyud ni siya sa iyang Yeah, sudlanan. nagyud na siya sa iyang sudlanan. Kana. Digid na mawala sa akong Holy Rosary. O Anywhere you go. Yeah. Bisan pag mag-una ko og bag, apil ni siya sa transfer. Ngano perminti man? Nagtuo ko nga ang atong kinabuhi, gasa sa Diyos. O ang atong mga kalambuan o kapakyasan, gasa po sa Diyos. Amen. Muna nga, sa akong obstacle race, sa akong political career, wala gid ko'y, abi ni mo, Gina, may istorya ko sa tinuod. Sa panahon nga na ako'y dako kay nga problema in my political, ang tao nga akong giatubang, duha gid ka buok, si Archbishop Felix Berto Calang sa Iglesia Pilipina Independiente and Archbishop Joe Cabantan sa Roman Catholic. Nangayo ko mga spiritual guidance and prayers. Akong ganyan sila ampo ra gyud. Maampo ko nga ma-survive. Kay syempre kung naa kay mga nabitay uban nga kung nay mga depression, delikado ka na. Yes. Amo nang akong kapit pag-abot sa tanan akong problema sa akong kinabuhi, dili lang sa politika, kundi sa tanan. Ako ra gyud kauban akong faith sa Ginoo. That's nice. Na I'm a devoted Roman Catholic na ako'y debosyon sa mahal nga biren sa Inapuong Bato.
kanang inapuong bato layo kay na ang iyang katedral tuwa sa Butolan, Zambales. Back I visited the church last October before my birthday sa October 20. October 18 I was there in Butulan, Zambales. Wow. Mo na akong giingon sa iya once ma-fulfill ako mga dream sa kinabuhi, kung matagaan na gid ko gigayon makabisita sa imo, nabisitahan ko gid ang mahal nga biren sa inapuong bato, no? Yes. Amen. Wala Amen ako. to that, mga igala. No? So we see here a faithful, a very compassionate leader no diri sa Cagayan de Oro City. So daghan kayong salamat sa imo ang oras, konsehal. So karon baka na kay gusto pasalamatan, i-shout out, i-greet, go ahead. Salamat kaayo din og sa CIO sa akong higala Mr. Jade Adiser for inviting me. Grabe na naman yung invitation. Sige ka, postpone, kaya dagan ka ako schedule. Ang pasalamat po ko sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Let's move forward for the progress of our city. I would like also to extend my thanks to our mayor for your support sa mga tanang mga barangay government projects and programs in the city. And to our vice mayor, our presiding officer, Vice Mayor Bibot Rodriguez, ang tanang miyembro. May salute to my majority floor leader and City Council pro tempore nga gag-guide sa amo sa City Council isip bag-o nga konsyal sa Dakbayan. Sa mga Cagayanon, kanatong tanan, malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig. Let's celebrate the Christmas sa simple nga pamaagi. Og ang labaw sa tanan, pagpasalamat sa Dios sa mga gasa nga gihatag niya kanato ug sa umaabot pa nga mga katuigan sa ato personal, sa atong pamilya ug sa atong dakbayan ug nasod. Magampo ta para sa atong nasod. Naa may prayer kun di kaganahan mo apil sa November 30, kaganahan kay alimusungan ka, prayer mo na. Pwede lagi ka sa inyong balay. Magampo ka para sa atong nasod ug mga lideres sa atong nasod. Kamong mga katawhan namo sa Cagayan de Oro, ayaw lang mo sige panlibak sa administrasyon, ayaw na sige panlibak ayaw, apili og pag-ampo. Kay base ng inyong mga pag-ampo, gidungog sa Ginoo ug nakapausab sa mga desisyon sa inyong mga lideres sa Dakbayan. Daghang salamat, maayong udto kanatong tanan. Thank you so much. Again, mga igala Patro kauban ko. nato sa programang ang inyong konseho karon, City Councilor Marlon Tabac, the ABC President or Liga ng mga Barangay President. So atangin na po next week mga igala kung kinsa na po na to ang makauban live here sa to ang CIO studio. So all the information and updates is brought to you under the leadership of City Mayor Rolando Clarix Uy with the support of our City Information Officer Jade Adiser, assisted by Ian Fuentes. Once again mga higala, dagan kaayong salamat sa inyong pagtutok. Kini si Jane Abaday from City Information Office.